Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang consortium amplifier na model 502A. Ang issue naman nito base sa nagpapayos, umuugong daw. So yun bali ang problema nitong amplifier. So try natin mga boss para makita nyo. So itatap ko lang yung speaker. Bali ito na muna yung gagamitin natin na speaker. So iset up ko lang para madali na tayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali na-tap na natin yung speaker. Bali na-tap yung ating speaker sa right channel. So after natin matest tong right channel, lilipat na lang natin yan mamaya dito sa left channel. So meron na rin tayong signal, ayan, bale nilagyan na rin natin ng signal. So yan yung ating gagamitin na cellphone. Ngayon mga boss, try natin, ayan, set up ko lang tong kanyang selector. So i-off na muna natin yung bass, mid, treble, balance, ayan. So try natin mga boss, saksak ko lang, ayan. So pakinggan nyo. Ayan mga boss, kung naririnig nyo, yan bali yung problema nitong amplifier. So kahit na naka-off yung kanyang volume, meron tayong naririnig na ugong dito sa speaker. So yan bali ang problema nitong amplifier. Ngayon, try naman natin dito sa left channel. Lipat lang natin yung positive wire dito sa left channel. So tingnan natin mga boss kung same ba yung kanyang problema na umuugong. Kung left and right ba mga boss. Ayan mga boss, so nailipat na natin yung positive wire dito sa left channel. Ngayon try natin, tignan natin kung same pa na umugong yung output nito. Ayan. Kung naririnig nyo mga boss, same lang, left and right, umugong yung kanyang mga output. So yan bala ang problema nito ang amplifier mga boss. Kahit na naka-off yung volume mga boss, meron pa rin ugong. So yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong amplifier. So nakita natin mga boss, ang problema nito, umugong yung mga speaker. So magkabilaan, left and right, umugong lang. Ngayon, titignan naman natin yung mga parts. Ayan, buo naman yung fuse nitong amplifier. Ayan, kabilaan, okay naman. So, wala rin tayo nakikita sunog na parts or pumutok. So, okay naman yung mga parts mga boss base sa tingin natin. Ngayon, itong kanyang mga filter capacitor. So, hindi naman bloated. Kung titignan nyo, kung papasinin natin, hindi naman bloated. Ayan. So, hindi naman bloated mga boss. Pero ganun pa man, try natin na baklasin yung mga capacitor na yan. Tingnan natin, baka meron tama yan sa ibaba. Minsan, hindi man bloated sa itaas. Minsan naman, sa ibaba naman yung bloated. So, i-check natin yan mga boss. Yan na muna yung i-check natin. Baka yan ang problema, kaya umugong yung amplifier na to. Ayan mga boss, bale babaklasin ko lang muna yung board nitong amplifier na yan para yun na nga matanggal natin yung mga capacitor at ma-check na rin natin mga boss, tingnan natin baka may tama sa ibaba yung mga capacitor. Minsan sa mga amplifier na tulad nito, mga integrated, kapag umugong, minsan sa capacitor ang problema. Lalo na wala naman tayo nakikitang sunog na parts, mga driver o resistor. So minsan capacitor lang. So, tignan natin to mga boss, baka capacitor lang ang problema. So, yun na muna yung mga i-check natin dito mga boss, yung mga main filter capacitor. Bali, po-forward ko na yung video sa pagbaklas mga boss dito sa mainboard para madali na rin tayo. So, i-forward ko na tong video. Ayan mga boss, so natanggal ko na itong isang main filter capacitor. So sobrang gan itong capacitor na yan mga boss. Ayan o. Panigurado may tama na yan. Sa mga main filter capacitor, kapag sobrang gan na mga boss, panigurado tuyo na yan, may problema na yan. Base sa nakikita ko dito, capacitor ang problema nitong amplifier na to kung bakit umugong.
Kasi mga boss, dun sa unang capacitor na tinanggal ko, so sa bigat pa lang, malalaman na natin na may problema na yung capacitor kasi sobrang gana mga boss. So panigurado capacitor ang problema nitong amplifier na to kung bakit umugong lang. Pero try natin yung isa, tingnan natin na yan, baklasin ko lang. Ayan mga boss, bale nabaklas ko na rin yung isa, so sobrang gaan na rin. Sa bigat pa lang nitong mga kapasitor na to mga boss, masasabi na natin na may problema na yan kasi sobrang gaan itong mga kapasitor. Pero ganun pa man, try natin isukatin yung mga capacitance. Tignan natin mga boss kung pasok ba yung value nitong mga kapasitor dito sa ating tester. So yung value ng mga kapasitor ay nasa 10,000 microfarad. So check natin dito sa ating digital tester. Pero panigurado, mababa na yan kasi sobrang gana yung mga kapasitor. So, i-discharge ko lang muna mga boss. Tapos, test na natin. So, pansinin nyo itong ating tester. Kailan ba yung masukat natin na capacitance dyan sa mga kapasitor na yan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 6.6 microfarad. So, kung titignan natin yung value nitong capacitor nasa 10,000, so masyado na mababa yung capacitance na nasukat natin mga boss. Ngayon, try natin itong pangalawa mga boss. Sukatin din natin yan para malaman din natin yung capacitance or value. Ayan mga boss, dito sa pangalawa, meron tayong nasukat na 5.6 lang. Ayan, so sobrang baba na yan. Yan mga boss, base sa pag-test natin dito sa mga capacitor na yan, so sobrang baba na yung nasukat natin na capacitance mga boss. Kung titignan natin yung value nitong mga capacitor na yan, ay nasa 10,000 microfarad. Pero ang nasukat lang natin ay nasa 5 or 6. Isa pa mga boss, sobrang gaan itong mga capacitor na yan. So sa bigat pa lang, malalaman na natin na may problema na talaga yung mga capacitor na yan. Dahil sa sobrang gaan na. Panigurado, tuyo na yan, yung loob niyan mga boss. Ngayon, hanap lang akong pamalit natin dyan. Try na muna natin palitan yung mga capacitor na yan. So, hanap lang akong pamalit. A few moments later. Ayan mga boss, so meron na akong nahanap na capacitor na pwede ilagay natin dito sa inayos natin na amplifier. Ayan. So, galing din yan sa mga ibang amplifier na naka-stock dito sa shop. So, medyo mabigat din to mga boss. Hindi katulad dun sa tinanggal natin dun sa inayos natin. Same value lang, ayan, 10,000 microfarad. Walang pinagkaiba, ayan, same na same lang yung value, 10,000 by 50 volts. So yung dati nakalagay, sobrang gana mga boss, doon pa lang malalaman na natin na may posible na sira na yung mga capacitor. Panigurado tuyo na. Pero itong lalagay natin, talaga mas mabigat kaysa dito sa tinanggal natin doon sa inayos natin. Ayan, sobrang gaan talaga mga boss. Compare natin dito sa ilalagay ko na, ayan, so mabigat. Di katulad dun sa dalawa na tinanggal natin dun sa mainboard. Ngayon, lalagay ko lang yan para matry na natin mga boss. So, i-forward ko na yung paglagay dito. Panigurado, alam nyo naman din yan kung paano ilagay. A few moments later. Ayan mga boss, so na-tap ko na yung mga capacitor. Bale, yung mainboard, hindi pa naka-screw yan. Ayan, so hindi na muna natin pinix yan para in case man, ganun pa rin. So, hindi na tayo magbabaklas pa. Ngayon, yung speaker na gagamitin natin, yan pa rin. Bale, nakatap na yan dito sa right channel. Mamaya, lilipat na lang natin yan dito sa left channel. Ngayon, try na muna natin mga boss para sigurado. So, tignan natin kung nawala na ba yung ugong nitong amplifier na yan. Saksak ko lang. So, pakinggan nyo mga boss. Ayan. Ngayon mga boss, power on. So, pakinggan natin. Ayun. Kung papansinin nyo mga boss, ayan, tahimik yung ating speaker. Wala na yung ugong. Ngayon, try natin dito sa left channel. Tignan natin kung nawala din yung ugong mga boss. So, ilipat lang natin yung positive wire dito sa left channel. Ayan. So, kanina, hindi pa tayo nagpalit ng main filter capacitor. So, left and right, umuugong yung ating speaker. Ngayon, try natin dito sa left channel. Ngayon, power on ulit natin.
Ayun mga boss. So papansinin nyo, ayan, tahimik din yung ating speaker. So ibig sabihin, ang may problema talaga dito sa amplifier na to, itong mga capacitor. Ngayon mga boss, try naman natin na may signal. Tingnan natin mga boss kung meron bang tunog na lalabas. So lagyan ko lang ng jack, ayan. Pasukan natin ng signal itong amplifier. So itong kanya main volume mo boss, okay pa naman. Wala namang problema, ayan. So sumasama naman. Ngayon try natin itong bass mid treble. Tignan natin kung sumasama rin ba mga boss. Yun mga boss, base sa pag-test ko dito sa kanyang bass mid treble, ganun na rin itong kanyang balance, so hindi na nagre-response. So gagawin ko na lang dyan, bale papalitan na natin lahat yan para sigurado na lang tayo mga boss. Pero hindi ko na ipapakita pa yung video mga boss sa pagpalit natin dyan sa mga potential control na yan kasi marami na tayong video about dyan. Tapos dito sa speaker terminal, ayan, papasin ninyo sunog, bale papalitan ko na rin yan mga boss. Pero yun na nga, hindi ko na ipapakita pa dito sa video natin. Kasi basic na lang din naman yan. Madali na lang yan. So, ang importante dito na wala na yung umugong dito sa speaker mo, boss. So, okay na yan. Bali, capacitor lang talaga ang problema kung bakit umugong tong amplifier na yan. So, dahil okay na to mga boss na wala na yung umugong, yung mga control, papalitan ko na lang. Tapos, pati yung speaker terminal. Para yun na nga, may sara na natin to. Sa ngayon mga boss, hanggang dito na muna to ang ating video. Sana sa mga baguhan dyan, kahit papano nagkaroon kayo ng idea sa mga ganitong issue pagdating sa mga concert amplifier na 502 na umugong ang problema. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe mga boss, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.